Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Naging mainit ang mga pahayag ng Vice Presidente Sara Duterte sa Pangulong Marcos sa isang press conference noong ika-18 ng Oktubre taong 2024. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan ay ang pagtanggi umano ng Pangulo na ibigay ang kanyang relo bilang isang regalo sa isang magsisipagtapos na dinaluhan ng dalawang leader ng bansa na kalaunay na pag-alaman na graduation rites ng Philippine Military Academy. Narito ang buod ng kanyang pahayag. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. So, meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? This time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Ang nasabing pahayag ng pangalawang Pangulo ay nagsanhi ng iba't ibang opinyon mula sa mga netizens. Ayon sa isang netizen, isa itong tradisyon sa PMA kung saan may ina-assign na isang kadete para hingiin sa Pangulo ang kanyang relo. Aniya may isa pang kahulugan ang gesture na ito kung saan tinatanong sa Pangulo kung susuportahan niya ang mga sundalo habang sinasakripisyo ng mga ito ang kanilang buhay para sa bayan. May ilan pang opinyon, katulad ng wala namang ganong tradisyon sa PMA o di kaya ay baka hindi nasabihan ng Pangulo sa ganong tradisyon kung meron man. Inihahambing din ang nasabing pangyayari sa ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan literal nitong ibinigay sa kadete ang kanyang relo. Ang nasabing insidente ang isa sa mga naging dahilan ng Vice Presidente Sara Duterte kung bakit na-realize niya na naging toxic na ang kanilang samahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, kinumpirma ng AFP na may PMA cadet na humingi ng relo ni Pangulong Marcos sa graduation ceremony ng PMA noong Mayo taong 2024. Anila, ang ginawa ng kadete ay hindi karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap na parusahan agad ang kadete nang malaman ng akademya ang insidente. Sa ngayon ay nagsisilbi ang nasabing sundalo sa Philippine Air Force. Para sa karamihan, ang hindi magandang relasyong ito ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa ay makakaapekto sa magiging galaw ng gobyerno sa susunod na 4 na taon. Makakasigurado akong hindi ito makakaganda sa imahe ng ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. Kayo mga idol, ano ang inyong opinyon sa mga bagong pahayag na ito ng Vice Presidente? Pabor ba kayo sa mga pahayag na binitawan niya o hindi? Comment nyo lang ang inyong mga kuro-kuro sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood, mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.